of the church. Ang mga opisyalis, mga under shepherd, mga magtutuman lang ni Kristo Jesus. Colossians 1:18, He is the head of the body. Siya ang ulo sa lawas. He is the head of all things for the church. Christ loved the church. So, atong iso tigahapon nga si Kristo may ulo sa iglesia, o sa atong pamatasan as a Baptist, we are subscribing to congregational governance. Meaning, sa atong Baptist faith administration, so through democratic processes, each member is responsible and accountable to Christ. Ang tulubag, ang mga matagsimbahan na itulubagon sa Ginoo. Okay. O atong gusto tigahapon ang mga pitfalls. Saan pitfalls si Barangay? Kaya mo masitya ta ba? Okay? Nga ang atong mga opisyalis sa usahay, ang mga deacons, dili dato mabili ang mga deacon na posible wala gini matulog pag-ayos at mga pastor ko. See? But ang usa sa mga pitfalls nato usahay, ang atong mga diakono are said or seen as corporate board. Ang Biblia wala natudloan na. Ang usap po nga paglantaw nga murag secret ta is ang may mga pastor punta nga murag hari-hari na kayo. Dili ana ang gitulo sa Biblia bahin sa kung usa ang mahimong pamatasan ni pastor. Ang mga diakono dili board, ang pastor dili diktador. Dili diktador because we uphold the priesthood of all believers. Ang tanang mga miyembro dunay higayon nga makig-connect sa Dios. Dili sila mga tao-tao lang. Sila mga tao made in the image of God. They were created in the imago Dei, mas mga theologians. Makauna-una sila, makabati sila, o makahimong desisyon. Muna nga ang Biblia, wala nagatudlo nga ang mga pastor maghari-hari. O ang mga diakono, dili po maghari-hari. Ang mga pastor, maging usa ka leader, maging usa ka shepherd. O ang mga pastor mo succeed lamang kung ang mga diakono mutabang kanila. So it should be teamwork. Again, ang pastor dili maghari-hari, ang mga diakono dili pud maghari-hari. In fact, mutabang sila sa mga pangnahanglan sa iglesia. Aron ang iglesia mo succeed, pinagi sa leadership ni pastor. Ato kung kita raw kahapon, na naay kagupot sa atong administration. Kung dili ka klaro atong mga patakaran, ang atong mga pathways, financial pathways, membership pathways, discipleship pathways, uban pa. Kung dili ka klaro, gubot ang simbahan, gubot ang iglesia, kaya wala klarong pumaagi. So, atong kitanaw nga ana ang pumaagi sa Ginoo as revealed in the scriptures. Atong kitanaw gahapon nga although nag-aapon ta karon nga ang pastor nato gahapon atong isulti nga kanang pastor na atong gitawag tulo ang kano. Usa kanang kano? Elder. Isa shepherd. Usa bishop, overseer. Ay mo kanang kanang bishop. Bishop means overseer na. Magdudumala. Ay kadto kinang bishop. Kalahi ko atong bishop des Baptist, lain lang bishop sa Pariko. So, ikanok ng bishop. Importante na kasabuta. Because that is just the name. In fact, importante na sa atong Baptist faith and message. Nga kining pastor, gitawag sa tulog ka pangalan. Elder. Pastor, shepherd, oversight, overseer, o bishop. O atong isulti po, daraw, nga kanang bishop, elder, pastor, refer na sa usalang ka pangalan, usalang ka tao, pero laylay pagtawag. And then, we believe on the autonomy and cooperation. Autonomo sa matag simbahan, pero pina-expecta nga mag-cooperate sa atong mga kalihukan sa convention, kalihukan sa association, kalihukan sa atong mga kasimbahanan. Because
we believe on the autonomy and cooperation. Sa atong Baptist Faith and Message, autonomous ang local congregation, but naa kanila ang prerogative nga motabang, mo-cooperar, o mo-unite sa mga projects, sa mga kalihukan sa convention. And so, ang atong pag-ilas sa local church as autonomous bilang magkapag-biro sa governing business. First, ang autonomous nga simbahan nga Baptist Church is fully self-governing. Walay usa ka tawo nga magdikta kanila. Sila diha sa pangulo ni pastor, sa tabang sa mga diakono, ang simbahan makabuhat kung ilang kaugalingong paghimong desisyon. Self-governing. Also, di lang na self-governing, self-supporting pa yun. Ang simbahan makaplano. So, na maghimo sila ng mga pathways o saan pag-support sa iglesia, sa ministry sa iglesia. Kaya nasa yung kagalawang budget, nasa yung kagalawang plano, nasa yung kagalawang start plan ministry, na diha. Because autonomous lagi. Sila ang mag-gobero sa nagkagalingon, sila ang support sa nagkagalingon, o sila pagod ang magplano sa pag-uswag sa nagkagalingon, pagpanganak, daghang mga iglesia, self-propagating. This principle shapes both local church life and the way the National Convention operates. So, although autonomous ta, makagobero tag-ato, makasupport tag-ato, makapadaghin tag-ato, yapon, pero kita di paabot nga motabang sa atong association, motabang sa atong convention. Pila gani ang atong ihatag dapat uda sa atong convention? 10%. Sa atong CP, kunya 10% pa ato sa convention, ang 5% ato sa atong association. Kana ba nahimo nato diri? Ang kontra ba ang mga ba na association o usa sa mga pinakagumaan nato ng mga association. So, dapat ang mga bataon nga association, mga bata pang association makakakon sa example, sa ehemplo na ihatag sa mga boy association. Association din. Bethel. Mas busy. Mas busy. Okay. Bethel. So, natay complete governance, self-governance. Kita ang bahala sa atong property, kita mag-influence sa atong mga staff, kita po maghihimo sa atong doctrine and bylaws. Hopefully, magkapanahon ta. Tanuhon na yung ati, balik ka sa Grade, puro na po yung labisa din siguro, o yung Grade, magtano ta. Ang matang simbahan, magdala sa ilang treasurer, sa ilahang opisyalis, para matagtano din sa paghimo o bylaws, o sa paghimo o mga pathways to ministries. At ang habang. And then, voluntary cooperation. Kita na cooperative program. 5% sa atong association, 5% sa atong convention. Ang participation is optional, but we're expected nga kita, kung kabahin ka sa association, kabahin sa convention, dapat atong suportahan ang atong mga dagkong association, grupo sa mga churches. In other words, ang SBC cannot compel financial contributions or mandate specific programs, but we are in friendly cooperation. Dili sila makanika, pero mag-volunteer ta sa ilaha sa atong association, sa atong convention, to be in a friendly cooperation. Okay? Ang usa karon gahapon at gisulti gahapon usa sa mga sibyat nato, usa sa mga kabalakan nga issue sa atong convention is ang pwede ba makapastor ang babae? Ang gusto nato gahapon is walay makapugong sa mga babae sa paglingkod sa mga ministries except na dili lang siya magpastor. Dili lang nato i-affirm na siya mahimong pastor sa iglesia because that is only reserved for men. 1 Timothy 3. So, ang pumutara gahapon nga ang putubag ko siya. What if kami nagatuon nga ang babae pwede magpastor? Then, ay lang pamembro sa convention. Kaya nga naman, muli akong statement, mauni ang among gituuhan that we unite as members. If you cannot subscribe to it, you cannot be in friendly cooperation with us. In other words, ang convention dili makasulti, oy, gubaan na yung bylaws niya. Dili.
Pero ang gusto is, ang ma-unite nato is ang pagtuo nga luwas sa mga dakong pagtuohan. Ang atong pagtuo is, we are not convinced nga ang babae atong i-ordain. Kung yung well, mag-decide na mag-ordain. Then, gawas na lang mo sa convention. Gawas na lang mo sa association. Kaya dili man ta pareho o panlantaw diha. We are not in friendly cooperation. So, pwede po gawas. Katong nagatuo sa mga pagtuo nga ang babae mga pastor, pwede mo gawas. Wala autonomous God. Pero kung gusto ka magpamembro sa association, SB Association, o sa atong convention, then you must be in a friendly cooperation. Naibabang diha. Like for example, women in pastoral roles, handling of abuse, liability and shields, ato lang tawag kaya, ato lang balikan sa mga lang. The bottom line is, ang local church autonomy grants our Baptist congregation remarkable freedom to adopt their communities, their communities. Of course, it is recognized that this decentralized structure makes systemic reform and doctrinal uniformity across tens of thousands of churches extremely difficult to enforce. Meaning, himan man ta nga ang atong autonomous nga paggobyerno is literally implemented. Somehow, we believe from the scripture that each church is expected to govern itself, to decide for itself, to support itself, and to propagate itself. Kung dili ka diha, then pwede magkamugawa sa imong convention, magawa sa imong association. Kaya dapat, we should be in friendly cooperation. Ang di makakooperate, okay ra. Kapit-kapit niya po sa SM. Pero, bili na kami mo sa among association, kaya magkapagpuo. Ano na sa? Okay? So, gahapon gusto rin po na ito, kanang pasto, tulong kalo. Ako lang yung usap niya, kaya gaya ba, pumunta na gahapon yung marang pagklaro. Pero, di na ako Osborne, nga ang pastor, is an overseer o nasa mga qualification. Gusto rin na ito gahapon, ang mga qualifications. Okay? Gusto nila ito ang mga qualification gahapon. Di ba na ito gahapon sa tulistahan? Okay? So muna si pastor, man of ministry, man of maturity, elder, man of management. Okay? And gahapon we said that pastor is shepherd, ang pastor is overseer, ang pastor is elder, o mauna si pastor, tulo ay ikaw. And so, we believe that that is just what the New Testament is teaching us. And he is to shepherd the flock. The elder siya, shepherd siya, oversight siya, o di siya maghari-hari sa bahan. So, ito pa po niya. May pito niya. Instead, he is to lead the flock of God. Okay? O kung ano yung qualifications ni pastor, ni elder, ni overseer, o maupod uta, unya, kita pa na ito ang qualifications sa mga diakono. Okay? Giso kaya ito kahapon nga, mga diakono is to serve tables. He is to serve 3 tables. Okay? Table ni pastor, table sa mga pobre, mga tabanganan, o table sa Ginoo, karon sa Lord's Supper. So these are just a review kahapon na hopefully nga ato matimanaan. Ako ni bilin kang pastor siguro niya para siya naman sila na lang kamo na lang mag-review sa ilaw kang pastor Rocky na nagutang diha na yung ato timanaan. But then I would continue to proceed with that. Pagpasalamat kami mga para tamalangan sa atong target ko ng buta. Gahapon, gusto ko na ito, kung nga nilotaw ang ideya na dapat may diakono. Well, nakita na ito ang problema gahapon sa Book of Acts. Ang mga Grigo ng mga balo, nag-complain kaya ang mga Hudyo ng mga balo ang palabi. So, i-correct ka na siya. And so, they were to administer the food program, the aid program. They were to select deacons, si Procoros, si Nicanor, si Timon, Parminas. Ang atong mga kasagaran nga pangalan, si Stephen na, si Philip, pero si Procoros wala, si Nicanor, na Nicanor, di ba? Si Timon wala, Parminas wala, Nicolas na ako. Pero kung gusto niyo nga hinganan yung mga diakono na pangalan, pwede po.
Bunyagan. Stephen Ramo, naana mo daan. Okay? So, kana siya, di na postpone kayo, kaya kung naman na. But then, they are to ang mga overseers, muatiman sa mga spirituhanong butang, o niya ang mga diakono, muatiman sa mga material na butang. Muna, pagdili gani mo cooperate, wala gani cooperation between the pastor and the deacons, ang simbahan, di yun, wala ho tayo. Di yun mo succeed. But ato sigurohon yun nga ang mga tao na pilion qualified sila sa ilang mga office, sa ilang mga role as deacons and overseer. Di na po na ako na osbon, paspas lang. Ang mga diakono is selected sa usa ka purpose, pag-handle sa mga Philippines, the table of the poor. And then, ang mga diakono pipili tungod kay ano na ang mga apostoles libre, mahilway sa mga material ng mga bulaton. Kaya makafocus sila sa spiritual ng mga bulaton. Okay? Agahapon at kung isote gahapon, deacons were selected for the spiritual qualifications. Ang duha ka grupo itawag sa Ginoo, mga elders, doon sila spiritual qualifications. Ang mga diakono, wala po yung mga spiritual qualifications. In fact, almost pareho lang. Ang wala lang ipaabot sa mga diakono, sa mga servants is ang pagtudlo. Ang ipaabot lang na di pwede wala sa mga overseer is ang pagtudlo. Kung ikaw diakono, wala kang ipaabot ni Pablo sa Ginoo din sa may book of Acts o sa New Testament, nga ikaw dapat yung tutudlo. Dili man na wala nang ipaabot sa iyo. Ang ipaabot lang sa Ginoo nga ang mga overseers dapat kayo tutudlo. And then, deacons are capable of serving the Lord, like gift of service. Ang simbahan naman design, kung pinakatuig ang diakono mag-serve, for life ba, pwede po na. Pero ang simbahan mo mag-decide what are the practical things to do with practical options. Okay? Deacons require a firm grasp of sound doctrine. Dili pwede ay nga ang diakono nga pilion katong wala kay pano sa iyang ABC in theology. Simple nga theology basic theology dapat kabalo siya. Dili ayo pili ana wala pa kayo ideya sa iyang Biblia kay usahay masimplihan ang iyang pag-alagad sa diha. Deacons should advance the unity of the church. Dili sila ang tigbungkag sa simbahan. Sila ang una sa pag-unite sa church as deacons. Deacons should advance the cause of evangelism. Tabangan nila si pastor. Aron ang evangelism must spread. Kaya si pastor wala mahimo kung si deacon di tabang. Kung si pastor pa magmekaniko, si pastor pa mag-repair sa ato, usan na nang iyahang pagwari sa gawas. Pag-evangelize, wala na. Kana, dapat pag makita niyo si pastor, pamanday di ilugan ang martilyo, pastor, kasalan ka ba? Wala niyo ituman ang Biblia. Ako ng trabaho, iyan sa mga diakono, yun ay buha. Nakaw dito, panaksi dito. Nagmawag ko, no? Anak ko na, so okay. Okay, number 8, qualification na to. Ato lang sa gusto ni gahapon na, dyan tumas ko. And then, ang usa lang yun nato timanaan diri is this. Dinapos mo na, kumara siya. Let's proceed sa atong isa kahapon. That panahon sa panahon sa let me proceed paspas mo ha para ulit na mga kayo. Now, kahapon na ito nag-isulti. Okay? Ako lang kasan na si Pastor Rocky o si Pastor Tony mag-review ni sa inyo ha. Okay. Paano the biblical pattern for deacon as seen in church history? Paano ang deacon nga atong pagsabot karon sa deacon, paano nahimong ingana? Nga naman kung di naman kaayo hanay sa New Testament ang paglantaw nato sa mga diakono. Paano naabot sa iyong anak na perspective? Well,
nag-research ko, sa inyo ni Direk Gentle, o sa ating mga Southern Baptist theologians po, ng SB niya, kung nasa isulti din, di mo DSB. Pero, Biblia. Okay? Now, in the 2nd centuries, deacons were real agents of charity provided. Mga 2nd centuries of the 5th centuries, ang mga deacon at that time were really people of service, people of benevolence. Matabang sila sa mga pobre, matabang sila sa nagkasakit. They were even not helping widows, they were also helping orphans. Katulad wala yung mga ginikanan, matabang sila. They visited the sick, had deacon family ministry plan, they had martyrs in prison, upan kanila na matay sa prisuhan, mga diakono, and they had trained new converts. They watched over the church members, reporting to the bishop, the pastor, any who seemed about to fall away. Matapang sila, aktibo sila sa pagtapang. Okay? They attempted to restore the excommunicated, ito mga di-withdraw fellowship. Sila nagtapang sa pagpabalik sa iglesia na ma-restore ang ilang membership sa iglesia kung sila disiplina. Deacons carried out administrative assignments like para sa ilang mga bishop. Hatagan sila sa ilang mga pastor, elder, bishop o mga assignments. O ang deacon utuman nila, labi na sa mga material ng mga assignments. Okay? And during the Middle Ages of the office of deacon came less resembled to the Testament. Pag-abot sa Middle Ages na, nalahi na karon, medieval period na, ang mga diakono assumed an increasingly ecclesiastical role and the tendency to become candidates for priesthood became more pronounced than ever. Uban kanila, murag gusto na mga pastor. Murag ilang feeling, murag hindi ka pupuli mag-dipon, mag-pastor na ko. So, murag kanang na perspective o pagbati, may tuhaw na siya atong Middle Ages. In fact, during the Reformation, the return to the Scripture resulted in a return to the Bible role of deacons. Pagkakita ni Martin Luther o pa nga itong mga first Protestant reformers, ilang bisulti na dili ni mao. Ingon ni Martin Luther, the diaconate is the ministry, not of reading the gospel as the present practice, but of distributing the church aid to the poor. Balik ta sa New Testament na pamaagi. Ang mga diakono mo at mutabang sa mga pastor, mutabang sa mga bishop, dili nga sila na noon ang maggobyerno sa ating mga simbahan. Martin Luther. Ingon po ni John Calvin, Scripture specifically designates deacons that whom those church has appointed to distribute alms, limos, take care of the poor, at iman sa mga pobre, and serve the stewards of the common chest for the poor. So, ang mga simbahan na datang, budget para sa mga pobre, budget para sa mga bago, budget para sa mga ilo. Because, kana, ministry sa mga diakono, o di nagsugod panahon sa Reformation. Balik na sa dati. Dili, karon dili mao. Ingon ni Calvin, ingon ni Martin Luther. In fact, si Calvin nagasulti, here then is the kind of deacons the Apostolic Church had, and which we, after the example, should have. Dapat balik kita sa New Testament. Balik kita sa concept of deaconship dito sa pagsugod sa 1st and 2nd centuries. So, si Timothy George, usa sa atong mga guman nga leader sa atong SB, in kanya, Calvin did in fact hold the office of deacon in high esteem. In fact, deacons were public officers in the church entrusted with the care of the poor. Pati man sa mga pobre. He urged that they be skilled in Christian faith, since in the course of their ministry they will often advise to give advice and comfort. Pinagdili lang dapat kaya mga deacon manato o may mga sa mga pobre, mga balo, mga ilo, dapat kabal po sila mga advice. But remember that their main role is on material things. Di ka po ang tabang sa mga pobre. Okay? In the early 1600s, si Thomas Hilwes, usa sa mga pinakaunang Baptist sa kalibutan. Gikan sa England, nisibat sila pakato sa Amerika,
O dito nagsugod ang ministry ni Thomas Hilwis o dito nagsugod ang pagtawag ng mga Baptist na sila gikan sa Anglican Church. Dito sa mga Baptist dito. Okay? He saw the primary role of deacons as that of carrying of the benevolence ministry of the church. So, gikan sa first century, pag-abot sa 16th century, nagkuha sila na dapat ang mga diakono ibalik kung nila ilang panantaw sa ministry na sila ang mga demand sa iglesia na musuporta sa pastor, sa mga bishops. In 1654, si Collier, Thomas, sa mga bunga na mga Baptist leaders, in paniya, he pictured the work of deacons as that of serving tables. The table of the Lord, the table of the minister, and the table of the poor. Mauna ang kalo, ang mga lamisa, nga gitawag ang mga diakono, nga ilang pas-anon matag adlaw. Si pastor gitahasan nga magbalik, maghatag, magpakalbo siya, ulo nga magtuon sa Biblia, magbalik. Apan si diakono bisulti, kung dili ka magtabang ka na si pastor, di mo saksi, dapat magtuon ka na o lokdo sa imong lamisa. The table of the Lord, the table of the minister, and the table of the poor. This is the basic meaning of the ministry of deacons nga gisugdan pag imbento ang term ni Thomas Collier. Ipare maog yun niya ang trabaho sa deacon. But later on, ako nang lagtawan, but anyway, yung pa ni H.B.H. Carroll, unang president sa atong Southwestern Seminary, pa niya, with this very outline, and he stated that, though thought a very ingenious division of the table question. Ang mapasabot, kung gusto natin i-describe ang role sa mga diakono, mauna, they are table ministers, mga ministro sa lamisa. Lord's Supper, pag-apod-apod o ginagawa sa mga pobre, o tabangan, kasi pastor, ikargahon niya yung lamisa. Okay? Upon in the later half of the 18th century, medyo nag-drift na gamay. Niabot na itong mga business managers o itawag na sila mga board of deacons. Kaya nakatawa na ako na kitaas na kayo. Dito na nagsugod ang board of deacons o nagsugod ang board of directors. Nga murag sila na noon ang haring sa iglesia. Sila na mahimong desisyon sa iglesia. And so, daghan na po ang nanghagit ni dapat dili na mao. Balik na po sa New Testament. O kung imong tanawon, gi-review nila. Ang pastor has the supervision of the spiritualists of the church. Overseer. Siya ang overseer sa tibuok kinabuhi sa iglesia. So the deacons must go back to the idea na sila mao'y maghimo sa mga overseers nga saksid sa ilang trabaho. He stated that it is not lastly the duty of deacons to rule in the church, but they are to serve tables in the church. In fact, dili sila dapat tawag, deacons are not ruling elders. Dili sila. Balik kita sa Testament. And so, lakto na ng kamay para di na magtugay. So karon unsa na to paghibalo nga imong simbahan wala na sa pattern sa New Testament. Unsa na to paghibalo nga murag ni lista sa Testament. Kani Imo pa ni Howard Fossey sapot sa atong Baptist kagungan writers. When all major recommendations from church operations and church committees are screened by the deacons, that is not New Testament. Asa kakita ang waiter nga mo decide para sa simbahan. Simple lang. No, dili giniinsulto sa mga diakono. Ang hagit na to is balik dito sa New Testament. Because you are called to be deacons. Oh, that is not your job.
ang overseer, ang paghimog desisyon is by the leading of the pastor o suportahan ni diakono ang succeed ng iglesia. Ikaduha, when the pastor and staff members are directly responsible to the deacons rather than the church, that is not New Testament. Number 3, asa naman to? Number 3, wala ko? Okay, anyway, there are churches where deacons have appropriated to themselves authority contrary to New Testament. May mga diakono na tungkol sa influence sa kalibutan. Halimbawa, sa kalibutan, mga senador sila, mga congressman sila, paabot sa simbahan, hasta congressman po, hasta senador po. Dapat paabot yung simbahan, una-una na mo karoon na ikaw, tig-alsa sa lamisa sa mga pobre, sa Lord's Supper, o tig-alsa sa lamisa. Kana ang inyong kuning. Kana ang inyong role in the ministry para ang Word of God, the spread of the Word of God will not be hindered. Kung mali, gani ang atong pagtrabaho sa atong perspective as deacons, dako kayong puruhan nga ang pagsangaw sa balita nato, may himo, may kapandulan, kaya naman nag-ooperate sa New Testament nga paagi. They have gone so far that Gnosticism has developed. Mga boss na sila sa iglesia. Kita po mga pastor sa high po, wala mang pupunta ito sa tuloy. So natin mga diakono nga sayang, mali ang ilang pagsabot tungkol kay wala mang tuloy ni pastor. Dapat balik na sa New Testament permi para ang function sa iglesia, makibalo sa pagbuha. That cannot be done. And then, na-develop ang board complex. Wala yung question kahapon ni Atty. Sinico. Paano nag-abot ang board complex? For the sake of knowledge, ang atong Pastor Sinico gamay para kasabay sa ako. Okay. Dito si Pastor Sinico ang matubag sa mga legal aspect tayo, si Sinico gamay. Okay. O saan po kay Balong na-off track ng simbahan? Nga di na yung testament na po-operate. Number 1, when making recommendations to separations, screens ang deacons. That is not New Testament. Kadua, kung si pastor, staff members, are directly responsible to the deacons, that is not New Testament. Off track na. Nagdala na sa kumaki sa kalibutan. Di na kumaki sa New Testament. Okay? And then, naabot na sa, for example, bosisang, dili makalihog si pastor kay walay panangit sa deacon, that is not New Testament. Dili New Testament. Si pastor ang boss dapat bili sa deacon. Kung gusto tayo kita sa karanasan, dapat wala ng board complex. And of course, natin mga board na members ng mga butat tayo. Gusto ko lang sa pagmulaan ko, sila, kaya bilang mo suporta sa pastor. Pastor, subuhan ka naman na imilihan. Ang salute yung deacons. Wala ka makipalo, kung na ginabuhat ang idulos ng Testament. That's just the way it should be. Nothing could be farther from the Baptist genius in the Testament plan. Anywhere this condition exists, there inevitably are those who say that deacons are not needed. In other words, kung ana ang iyong pagnanong sa deaconship, dili ka needed sa simbahan nila because what we need are servants. Dili mga boss. So mga itatawag diakono ng mga servants. The truth is that such deacons as this are not needed in the churches. Iyon sa ating Baptist Roman Press, Reverend Taylor, the Baptist deacon. So, because of that, si Howard Forsey was firmly
rejecting the terminology of the period. He recounted mao ni ang dili maayo nga paminawan. The unfortunate term word deacons arose. The phrase is foreign to the way Baptists should work together under the leadership of the Holy Spirit. Now, dili na mao. Kanang mga deacon nga inyong gibuhat ng mga post sa simbahan niyo, dili yun na mao ang plano sa New Testament and under the leadership of the Spirit. A Baptist congregation makes corporate decisions as its member seeks to vote his conviction under the leadership of the Lord. Dili lang desisyon sa Board of Deacons. Desisyon dapat sa iglesia ang matuman because ang matag usa is believing to be a priest in the priesthood of the believers. Mga pare pa ng tanan. So kita ang decide. Si Pastor ang lead, ang Pangulo, ang deacons mo tabang, o kita maghimong desisyon isip mga New Testament churches. Then this now seen by Fossey, now the Church of Deacon, Broadman Press, 1975, page 13. And so, describing the role of the 7 deacons who were in the Holy Roll. The first responsibility of deacons was to assist the pastor in the spiritual ministry of shepherding and caring for the flock, and to free the pastors for the ministry of prayer, preaching, and training. Actually, the 7 were selected to be under shepherds of the flock. So, naa sila mong tao. Okay. And then, skip na ko na gamay para na dito kayo malugay. But here's si Jim Henry. Giusog niya ang isulti ni Fossey. In 1987, because ang problema manggod ba, hindi naman sa ato, mas grabe sa Amerika. Kawali ko ang time dito sa usakat church na pwedeng kaguha. Ang pastor, ikot-likot na dito siya. Ang nag-lecture sa ako, hindi ako siya ang pastor, siya na deacon. Unya, si Pastor Lloyd kaya sa Daplin. Na si Pastor, siyang nag-lecture sa ako, chairman of the board, KBI, mayor sa syudad. So, siyempre, ako ito lang sa mayor. Pero, you know, and of course, with all good intentions, ang problema lang kay di na mao. And so, the temple of the Lord, no, wala ko magpapalaot sa Mayor. Wala lang may pastor mag-uwi ko, ayahang deacon ko. Dito sa deacon, posible siya sa pastor. The table of the Lord, the table of the minister, the table of the board. Okay. So, may board of directors, one reason, carry over from rural churches. Sa unang magod, ang mga pastor dito mga bivocational. So, maabot sa simbahan, Domingo lang. Kasi patiman, ibilin sa pastor kay Deacon. Hangtod kasi Deacon na noon, nahimo sila nga murag. Sila na ang maatiman sa iglesia, imbes na si pastor ta. Pero kasi siya parang ibilnan, murag siya na yung pastor, sila yung posisyon. Maabot ni pastor, wala na. Lahi na ang pattern of the church life. Okay? And then, because of that, nakita ko ang mga terminology ng mga board of deacons. Okay. So, karon walang tao tagamay. O saan na to? For example, nakita mo ng off-track na simbahan, biling ng testament, what would you do? Muna yung suggestion. Number 1. Muna approaches in returning to the biblical deaconship. Number 1. Kung makita ninyo na murag di na di niya New Testament ang perspective sa Iglesia by the deaconship. Ang siyos ni Fossey yata, yung Fossey is isa po sa Baptist, usa sa ating mga Baptist theologians, yung pa niya, I forgot the name, I think Fossey. Yung pa niya, there needs to be a changing of terminology. Kambyo na ito, nalang. Some churches, in the effort to improve the church concept of deaconship, have attempted to turn to the biblical terminology and drop the language of the business world. Perhaps they no longer refer to deacons as board. Ang pagtawag is body of deacons. Kailangan mo ng board God. Ang board is already
bukahon sa presidente. For example, ako, presidente ko sa seminary, pero na-board na ako. Sila, in other words, ako, nasa ilahang kahong. So, ang recommendation ko is para walay misconception, dapat dili na to tawon ang board of deacons, but body of deacons, body of servants, body of diaconia, body of servants, body of helpers. O, iba niya, ato na lang kampihan ka ng chairman of the board, kaya wala may chairman good. Nabay chairman ang mga ulipot, nabay chairman ang mga servants. Kasi yung lead servant, kung hindi sa chairman. Ang chairman naman is lingwahe sa business world, corporate world. So, ligayan na ito ang pagbuhat o mga terminolohiya ng murang nagdili mahatag ng New Testament concept. Ang mga world concept noon atong mga gamit sa atong simbahan. So, atong ginanigayan ang paniyan. Kung mahimo pa lang, dili na ito gamitin ang word like body of deacons na lang. Parang mas New Testament ang atong feeling. Ikaduha, change the attitude. These churches simply decide that a change of bylaws would be unwise or impossible, but that for them, a move toward a more servant ministry approach and mentality would be in order. So karon tuduan nato atong mga diakono nga dili sila boss, dili ako gamhanan diri. Naato ko sa likod ni pastor, kaya hindi ko masugot ni pastor. Regardless sa buhay ang my community, ako diri, butang ako sa akong mind. Ako, assistant lang, sulugoon naman ni pastor. Tabang ko ni pastor. Dili nga, dalawin nato ang atong concept sa kalimutan din sa church. Kapag-abot diri, mga congressman na naghihapon. Di ka maoy niya diri. Change of attitude. Then, moving, kini ang pinaka-crucial. And ang glad nga natin mga leaders diri, si Brother Saldi natin, si Brother atong convention, kasi pa rin pastor? Upo ka natin. Andresyo? Na-produce ito rin sa lito sa ato, so kamuhit na sa amin. Akong ginagamit ang mga Southern Baptist theologians, ila suggestion, aron na kita mabalik sa New Testament. Ang lingwahe diri, posible diri Southern Baptist. Pero ang iba nila, balik na sa Biblia. Fair to the people of the world. Ikatulo, moving to a form of church governments with elders and deacons. Elders and deacons. The Capital Baptist Church, for example, has this form of organization. Ang Capitol Hill Baptist Church, a big church, I think mga 6,000-7,000 sila, might diverse, and all churches have had individuals who have performed the functions of elders, even if they were called by another name. Amo pasabot dito gahapon sa kanako nga kung diakono ka unya gipatubo ka sa Ginoo sa administration, sa theology, dapat i-promote ka na sa iglesia na mahimo ka ng kasabay ni pastor o ni pastor, mahimo mo mga elders sa iglesia o magpili na pagbago mga diakono. Kaya ang imong asta, dili naman dikon, taas naman kaayo. So dapat naa ka na sa board, naa ka na sa body of elders. Kasabay ka na ni pastor. Dili ka na tawong dikon, helper, katabang. Dapat mangita na mga tao na batong natong katabang, mga diakono, tabangan nila ang mga elders church. Kana din ang Baptist. But 35% of Baptist churches are now eldership, elder-led churches. Sa Pilipinas, kamay parata. Sa Amerika, I was told 35% of Southern Baptist churches are elder-led. O kato sila mga pastor, kato sila ang mga isog ni Sote. Balik kita sa New Testament if we are people of the book. Ayaw kahaglok, biyaan ang tradisyon. As long as wala kang ihawa sa mong Biblia, balik sa New Testament if we are to be people of the book.
35% pa lang. O, they are now led by elders. Katong ilang mga diakono nga mga nihamtong na o mahimo ng kasabay ni pastor, ang iglesia nagbuto na. Dapat atong tagaan si pastor o kauban. Aron na siya kauban mag-decide sa iglesia, magplano. So, they have now body of elders. In the New Testament, they were called elders and overseers. And there was always more than one. Sa New Testament ka iglesia, dili lang usa ang pastor, elder, bishop, elders. Plurality of elders. Kita to sila, pastor ang tawag, shepherd ang tawag, overseer ang tawag, o shepherd. Sa New Testament concept, elders. Yung ni Pablo, let the elders rule among you, meaning manage. And then Paul would say, appoint elders. Magbuto ko diha, mag-decide ko diha. Atong mga hamtong na, ato sa dapat mga elders, kung ato sila mag-manage sa iglesia, mag-oversee. Aron tutubo itong mga bagong na membro, o mahimong kabahil sa productive gracious church. In fact, moni ang gisulti dito sa 9 marks of a healthy church, biblical church leadership. I forgot the author, without the niya. Okay? So, in the New Testament, they were called elders. Katong, bisan pa katong mga diakono, for example, nga kanang nihamtong na, nga kung magsulti, mga kanang bugat na, o niya na ikaalam, na wisdom. Ito sila dapat ibutan na sa elders, kasabay ng pastor, para natay team of ministers, team of pastors in the church. Usahay, masig kita, masug kita ng murag dito, o yun sa Presbyterian Church. Ang Presbyterian Church, meron lahit dito, kaya murag diktan ng elders. Ang ato is, ang nag-lead ka nato sa planning, decision making, mga elders. Bilis na nabigta. Kasi si Pedro mismo nag-asulti, let the elders lead, not by, sa pagani? Hari-hari. Not by, Hari-hari. not by compulsion, but by examples. Okay. And then, the eldership in these churches usually includes the pastor, perhaps other paid staff. Katong mo ginibuhat sa Capitol Hill. But ang bot pasabot kaya is katong mga hampong nagpanlantaw. Katong mga tao na tribuno na silang Biblia. Nga murag pastor na po musulti. Dapat kato sila i-promote na to kahanay sa atong mga pastor. Elders, sila ang pangulo. Sila ang pangulo nato. Sila ang pangulo sa iglesia. Okay? The elders are responsible for providing the vision and the direction of the church. Wala kay balo ato si Atty. Sinigo gahapon, if you permit nga katong ingon nga murag kamo na noon ang sa Boston ba to? Sa Boston? Murag kamo na noon to ang motosobi kaniha. Naatay mga diakono ng ilang ginabuhat eldership, pero wala kabalo nga ilang ginabuhat di ay eldership na to. Dapat ang iglesia mayon ato na silang tan-awon nga group of elders nato sila ang magdumala sa ato. Og mangita na pagta og mga diakono nga bag-o aron nga daghan na pagta mga diakono nga ma-train and take over the ministry later on. So, katong mga elders, katong church provides a vision and direction of the church. And then the elders with the assistance of the deacons shall make provision for its member to receive God's care, etc. O gato na number 4, probably changing the organization of deacons. Ang mga churches to 35%, some of these churches organize the deacons to take care of administration and ministry with different deacons.
So si Pastor Rocky, mahimo na siyang lead pastor, lead elder. Nasa kauban ng group of elders. Ang kauban niya, group of elders, karon. Pero si Pastor, mahimo siyang lead pastor, lead elder. Si Pastor Tony, mahimo na siyang lead pastor. Ang mga Baptist, nagatuon po tawag-tawag senior pastor. Bisan pag ang yung kauban nito nga bata pa siya, mahimo siyang senior pastor. Ang recommendation sa atong mga Baptist leaders is, dili ta ng senior pastor. Kung bata pa, ikaw mo senior, sabi na mo, mas 60. So, ang trend sa Amerika is, o sa Manila, ang trend dito is, kasi nga ito, dili senior pastor, but lead pastor. Lead deacon, lead elder. Okay. Murang point man sa church, problema pa, dato sa elders. Kinsa ang lead, si Pastor Tony ang lead elder nato. Lead pastor, deputat ko. See? Okay. And then, number 5, dropping the administration function of deacons and relying on committees. Either they promote siya as elder, or in this nga buhatong board of deacons, buhatong nga committee. Aron nga well-position na mas fruta sa Testament. And then adding ministerial responsibilities to deacons. Possibly, kana suggestion na probably this we ato ng isudalo niya. And so, observations. Di ba ito pa sa conflict? No church should attempt any changes in its bylaws without a prior change of heart and of mind. Bisan pagkambyuhan mo ang bylaws. Kung wala magbago kasi una-una, blimat niya ako na. Okay? No changes should be made. Nga mo create of vacuum. Dapat maadiusa nga atong tamyon nga magpawalo nato. And so, merely changing the terminology or giving up lip service to biblical rules is insufficient. The Lord's work must actually be done in the Lord's way. Balik sa New Testament. So, pili, if a church wants to choose to use its deacons as board of ruling elders, administrating elders, then those deacons, now ruling elders, mislabeled, must do the work of elders and meet the qualification of elders. So kung nakita niyo na si deacon, murag grabe ang pagpatubo siguro sa ilaha. Nanay kaalam, nanay wisdom, nanay bulto kung sulti siya o kasaligan. As long as qualified siya sa listahan sa qualification sa elders, the church can even move. Ato na sa itutang kahanan sa atong pastor, aron atong pastor na ikaubang mga elders. Si pastor lang ang mag-lead pastor, ang mag-lead elder. O mag-lead ang pulog niya. Okay? And then, okay. Di lang kumusta. Tapos, kung may question, maghatag ka may panahon. Tapos, proceed na sa atong second lecture before tamuhan sa atong event at activity. Na may question niya. One, Pastor. Okay? Kung sa pastor na may na lead pastor, halimbawa lead elders. Pagkatong ingon ni mga committee, ang kasagaran chairman sa committee ang tawag, unya kay business term magana. Mahim na ta og lead committee, ang sa may ingan. Ang akong process, ang iglesia magbuhat og mga maagi aron matuman ang mga practical nato nga mabuhay. Options nato dapat doon yun sa New Testament. Kung tagon yung mga chairman, committee naman, no problem. Pero po yun na itong tagon na dili chairman, kaya makapanugod baka. Ang chairman magod, na-term na murag gamahanan ba? So, atong tanawang balita na kumaagi siguro, si Pailiha. By like community leader, something. Community leader, core leader.
Dili na chairman, committee leader na. Okay kayo. Dahil misconception. Okay, with respect sa churches sa spacing, may misconception sa board of chairman. Nagamit kami ng board of chairman. Ang misconception ko na is, pag tungo sa board of chairman, is board of the church, chairman of the church is not, matay mo na? Dili, wala siya nakakuha dito. Dapat chairman na siya sa among the deacons. Kung ako na malikan itong of church, kumbaga. Although I believe no, throne din na siya para dili kang supak sa New Testament. O dito man of the Bible. Ang kasagaran naman God, ang misconception there is, once na chairman, with the respect, upon siguro, parang na siya, na-abuse na siya. Sorry for the word, na-abuse. Sa ibang ng church, nakasabot siya, hindi siya chairman of the church, but chairman of the deacons lang, which is led deacon dapat siya. Maraming common misconception po. Okay. Then, sa ako ano siya. Then, dahil nakipagtan na pastor kaya, akong gibrowse ang bylaws and I wish this to be somewhat a kind of akin to ating trade. With sabi kong nakita na masakit palo rin kita sa old Baptist Quality Pastor. And, nakoy nakuhaan na na board of trustees. Unsa din siya pagkuhaan ang board of trustees kay naamang board na, I learned na board of trustees ko sa convention. Dahil naapag may board of trustees, unsa ilang kalainan sa board of trustees. O doon na nakita ko din, pero basig nakuhaan na siya kanang deviate siya. Especially so, amended na ang Baptist Quality. O there are some amendments, I suppose. Well, ang board sa church, you know, it was the first church lang. No, wala ko sa sik. Wala. Sa ako ang nakuan, sa ako ang bylaws, na ay board of trustees. And that was actually recommended. Reports to SEC. Sa SEC, yes. Then ako, trustees. Oo. Pangitaon na, pangitaon. Dapat na-5 board members. Gani. So, ang si Kalayan na siya. Actually, wala ko siya nag-function. Wala mag-function, gibutang na lang. Kaya gipangitaan kung Ako na isa ko, kana ba, is this ministerial, murag papilan dito na, o sa mayon? Papilan siguro? Asa katong sa convention. Actually, ang imong sabton ang board of trustees sa convention. Kanang murag yung check kanang decision maker yun siya. Nag-decide sila kung say program sa convention, how to distribute the funds of the convention, then nag-create of policy. So siguro, ang tanaw sa lecture ni Pastor, murag siguro siya sa elders. Kung sample na to, ang ako naabtan kaniya nga lecture, murag si Doc Omon nag-inon nga lahi ang office sa elders, lahi po na office sa deacon. Pero kung akong sabtan ang atong culture sa mga Southern Baptist, murag ang ako ganin mismo pagsabot before atong lecture is ang deacon synonymous siya sa elder. Pero karon, if I were to understand this, lahi ang office sa elder, kay limit niya, ka-level niya si Pastor. Dili na si Deacon, elder na siya. So, ang ako understanding is, synonymous ang deacon o ang elder. So, like, sa akong nagtanay doon ako sa ubang church, pero sa mga najuwinan ako, ang night board is a board of deacon. So, wala nga murag bossy na po ang mga deacons. Pero sa kumasabtan sa imo is murag dapat ang board is or board of trustees, siguro ka na mga elders. Kaya sila man kaya ang nagatag ng direksyon, sila yung overseer. So, pwede siguro po na i-adjust na ito. Kaya kung mapasin sa politik, maamong itong board ang deacon. Kaya kung gamay lang, Doc ha, pasabukan sa uban. Sa secular na organization ba? Sa secular na organization,
ang like sa corporation, hindi lang sa corporation, maski sa cooperative or maski ganun sa association, kanang mga registered o dili. Sa similar ba? Ibig sabihin, mga organization nga gawa sa simbahan. Ang pang-araw-araw nga decision making, pilay kong gawa sa kwarta, pilay kong krahon, hindi man pwede nga ang tanang membro sa asosasyon or grupo, ano na mag-meeting para mag-decide kung pilay kong krahon sa Davao nga item, ang ating sa ride, nga na pa. So, ang ginabuhat ana, mag-create o management team na sila ang nag-decide on a daily basis. So, mara nga, mag-create o mga board, ano ba, nagtidig term, board of trustees, board of directors, sa mga, kasagaran sa mga non-profit organization, ay ilang term, board of trustees. Sa mga organization nga for profit, ang tawag nila board of directors. Pero, hindi nga power sa board of directors is actually, it's a delegated power of the members. Kaya nga, ang mga actions bitaw, kung tanawin yung mga proseso, ang mga actions sa board of directors or board of trustees, every annual membership meeting nila, ilang i-submit sa body, sa kinalaganan, and then pa-approvean ang ilang mga board resolution sa niaging mga tuwing. So, in other words, si board of directors or si board of trustees, ang ilang power to decide kung pilay kong prahon, pilay pagkawasan na kwarta, it's a delegated power of the entire membership. So, marami po siya congregational, no? Ako makita ang picture sa isa ka sa Girl of T-shirts kay ikumpara na ako sa ang atong simbahan, murag isa ka church, kada church, murag siya isa ka corporation o isa siya ka kooperatiba. Na ang Maharlika Southern Baptist Church, isa siya ka corporation, kooperatiba, nga separate and distinct siya sa mga Southern Baptist Church. Unlike sa uban nga mga evangelical nga kailanat ulit, nakabalo ko sa Gospel Church, ang ilang management, decision maker na sa ibabaw, and then under nila ganyan kayo mga churches, napailahan mga circuits. Ilang circuits na sila is appointed supervisor. Dito sa kada church na sila is appointed pastor. But the one who decides is ikan sa taas. And then, kaning na sa taas, sila ang nag-decide para sa dito sa local church. But tayo ang ato balik-balik niya katong ni Dr. Ongol na ang isa ka Southern Baptist Church, kada church, it's an autonomous church. It can stand, it can support its own. And then, wala nga, medyo ko, nang ubang yan, ma-confuse. Kung why ka-confuse kay nanong Picas Church, dili, kung magkatubol sila, dili, tama, kay kami, nagtubol with me. Ang gusto niya na somebody from mga goy will come over our church and then intervene. Ikaw, dili maguta kay tamang yung autonomy sa church. So, marang unique po ng breed sa organization na kada church is, although we share the same faith, but we are separate and distinct, small organization. Now, wala nga, sa ako, itong mambimbing ba nga, i-share kaniya, isa man dapat yun ang, kailangan mo yung pastor, kanang day to day, alangan man mo, the whole church, kada adlaw or kada simana mag-meeting ang tanan para okay ra o kang imong member mga 20, 30 para mag-decide kung mupalit bang padlock o mupalit ba chok o nga na ba mga minute details nga. So ang kasagaran na ay governing body nga sila ang nag-decide sa mga adlaw-adlaw na pag-decision sa church. So which one is dapat ang elders ba or ang deacons? Material mo na. Dito, madulong. Sa ako magod na pagsabot is ang elder mo ang leadership pivot sa church. Sila ang take sa vision, sa direction. Pero posible po niya atong madiligay
maghimot ng mga pathways. Like, for example, ang mga material things, gisip na siya anak. Pwede ba na kung mga 50 pesos naman, let the treasurer decide. Kung abot sa 500, like 600 o 1,000, siguro with the consent na si pastor, ano? Siya sa lead pastor. Kung dako na mga pinakalibo, posible magsapot na lang mga paabot na nag-10,000, mag-meeting ilang kayo na siya. Kung 30,000 na, 50,000 na, dapat ako na yun i-consult ang akong ibo. Ano na siguro mga pathways naman. But, ato lang siguruhan ng mga elders takes care of the church vision and direction. Ang mga diakono will support the direction and provide all the logistics needed, provide all the material things needed for that to happen. So, dahil ganyan, so ako nga ang gusto ko i-focus is kung naman mga diakono nga murag gipag-grow na sa Ginoo, ibutang na sa body of elders ninyo. And then train other deacons, people to become deacons. So si Pastor na kauban. Pero importante yun nga ang simbahan ng himog yung pathways. Ngayon, simbahan na ito when this problem come. Simbahan na ito when this needs come. Dapat nakabutang na sa atong bylaws. Pastor, pwede ko, grabe question. And I, respect sa akin ng pathways. This is really good. Ang ano ni, para at least dilita mo ulit na lang ang baggage on how we manage the church. Of course, namatay ka naman yun. Talking of how we operate sa church, remember that we have budget. Not a budget. I will talking in, for instance, is MCCSB because nasa ako i-browse online kasi ang budget sa MCCSB, so we have the evangelism and evangelism committee. We have the kitchen committee, we have the physical, building, or the committees. Ano yung common ng mga pathways? I call that pathways. No? So, once na may budget, operational ng budget for the whole year, ecclesiastical tayo, kaya diba? Ecclesiastical tayo or alidar. Murag, April to, ecclesiastical tayo budget. Okay, so, Fiscal year. fiscal, okay. So, January to December. April. So, Fiscal year. in any way, anyhow. Pag operational na siya, halimbawa, kitchen, nasa budget niya, na may committee, budget niya, 10,000. So sila mo palanoan ang evangelism na ministry na ako sila budget niya. So dili na kailangan, ngayon na wala mag-meeting, sila na. Then mo-report sila kung usawa nila yung kwarta, then kung nasa sila i-request na additional, additional ulit sila, ila ipaabot sa council. Council man ang nabatasan. So mga mo-request sila, if every night kwarta, gusto ko din ng budget or mangita ang council kung asa, dapat kuhaon. Pero dapat authorized siya by the council. Wala pa dati, 5,000 na kalang council? Yes. So. Interest na. Pwede Beyond 5,000, dili na sa congregation na decide. So muna siya. So malipay lang ako, dili kailangan, dili naman din mag-meeting para mag-desisyon. So, we are giving, again, we are i-devolve ang function dito sa specific communities. So that is, in effect, again, autonomy. Diba? So, mara na siya. And then, balik ko sa akong punto sa trustees. Kailangan i-overhaul ang bylaws because sa libasan na po siya is nag-rumble ang elders, something like elder to the deacon, to the trustees. Kailangan siya pastor. Bisan ganyan sa ito ang bylaws, Pastor Lee, na siya i-board of elders niya, pwede siya i-promote, na-promotion ikan sa deacons. Wala lang din siya mabaliki. Wala din siya, kumbaga, wala na ito mahimo na guide ang ato ang bylaws. And dapat siya i-overhaul. I guess, na-qualify ko nga, din kailangan na physical meeting, no? Pero ito, may autonomy itong mga committees na ito, kung sa itong mga committees. But in the absence of bylaws lagi, wala tayong mga ground rules, house rules. So, I have the idea niya, pero sa nito na,
we will help these churches na iba na para sa natin nasa na operative na bylaws tapos nasa masundan kung bagay in-again nasa ground rules. May mga churches na ang ginagawa nila is automatic na pag nasa budget, as long as Ay, sunod na. Mas nag-ingon ni Mr. King. pero kung Bali. di ang budget na, di na mag-isip sa Supplemental, Actually, ang budget na i-present mo sa congregation. Once na approve ng budget, na-finish na siya. Dili na every naman yung mga tanong, pero kung tandero, ako na bahala sa action, di ba? As long as sulod sa budget this year, this year. Pili i-allow. Pero kung mabiyan na ka, i-present mo dito, ano desisyon na mo? Kung na ay available na budget na ma-realign ba kaya, kaya pa kaya, we are living by faith. And then, although natin budget, pero ang pag-abot sa end of the year, ang bagay sa akin, ako ay kaya, kaya ito ang target ako ay kaya, kahit sa bayan at offering ng kita na. Sama na siya na. mo ba ito bago sa mong kita ulit? Si Bibles ng pinahapon. Pathways, no? Ang nakuha, Doc, ang ko, which one is the proper governing body? Kaniya atong mga, like, pupalit o plastic chairs. Kung sa nga klase sa plastic chairs, pila ka buok ang paliton, kaya na pa. So, which body will be the proper mag-decide na? Is it kay kaniya, sa tanan ko nga, lahi ang elders, ang office sa elders, lahi po ang office sa deacons. Now, which body of the church dapat mag-decide sa mga bagay na ingana? Ang governance, kasagaran ng balikin ng si elders. Nagsugo ng deacons. So, lahi elders yun. In other words, overall daily managers sa affairs sa church. Elders. They take care of the vision, the direction of the church, and then will take over ang mga diakono sa pag-sugoon sila mali, pag-implement na. But ang overall direction is not sa elders. And then, in the implementation na karon, diha na mo mga hangyo ang mo-assign ng mga elders sa mga diakono. Kamutoy mo, para dito, kamutoy survey dito, ano daw, sa mga, pero may anak na lang ang elders na. Kay na yung mga time na magpapuyan pastor at pastor mismo. And I think usa na siya sa mga magiging reason mga church. And then siguro I do not know parang bumalik niya po siya sa congregation if the pastor will be involved na sa issue or nara sa board of elders. As I see it is this, dili magud ka presbytery na makadikta ang mga elders. We are elder-led. And the promoter nato is elder decision. In other words, the elders help the church make decisions. So, kung may problema karon, mag-meet ka mga elders. And then, kung kinahanglan, depende sa intensity sa problema, i-meet ka nila ang church. This is what we have seen. This is what we have proposed. And if you affirm our decision, we will implement this. So it is Christ through elder-led and congregation affirmed. So, dili na atong interpretation mo is kanang mga gagmay, mga utang, murag atong pamilihan termino, hindi. Dapat naka-in-place, naka-embed na sa atong bylaws, mga pathways, o mga kabutang na mga limitations, kabutang na mga limits dito. And then kung mag-gubian limits, like for example, ang budget is 5,000 niya, ang gastohon sa kitchen is 10,000, diha na mag-consult ka rin sa mga elders. And then, dapat na po naka-embed dito nga okay lang kung ang limit is kung mga 5,000 na left, they decide, pero kung mag-beyond 5,000 na, mag-10,000 na, the congregation must know. So the elders will now talk to the members. Moni among recommendation sa inyo. We have seen this problem.
We have shared our resources, pero kaya itong budget 5,000 lang, ang kinahanglan is 10,000 lang. Okay lang ba sa inyo nga ato na lang pagitag paagi nga mahimong ma-approve na to ang request sa kitchen? Would you allow us to make a decision on this? Kami nga mangita. Ang good pasabot is, the elders lead the church in making decisions. In fact, ang kasagaran ginagawa sa mga big churches, consensus na lang. Wala na raising of hands. They talk to the main leaders, mga cell group leaders for example, and then they meet with them and be in consensus with them. Pero again, it takes a lot of credibility and integrity po sa mga elders na. Kung makita sa simbahan nga murag kasaligan ang elders, na ay wisdom, na ay maagi nga wise, o na ay kredibilidad ang mga elders, the church will just say, it's okay ka, kagamay ano, ikaw naman niya. Pero kung dili ka may relasyon, bisag 5 pesos, pangitaan mo. Diba? So, but the thing is, Christ ruled, elder-led, congregation affirmed. It is the elders who recommends, almost in fact decides. But then they still believe that the members are priests of God. So they will say, mauni ang mohang direksyon, uyon ba mo sa amay? And the church will say, it's okay, probably by raising your hands. So that's what we call congregation affirmed. Kana, balik kita sa mga elderly mga churches, Christ rule, Bible. Elder-led, take care of the vision, direction, give us your proposals, recommendation. And the congregation say, it's okay. Of course, ang mga elders, kung tumbang na sa mga congregation, na sa plano, pila ang budget as a kuhaon. Dili naman sa budget, but anyway, this is what we have decided. Would you go walk with us through this? So, ang congregation will say, okay, I move that the elders will decide on that. So, pray na po. Dili na para sa unang galing nga murang ginagmay butang, murang ma-decide, mag-business, mag-congregation meeting yan, mag-congregation meeting matanga, magpalit ng chok, magpalit ng isa. Pastor Lourdes, nandagay siya. Ang nakita, ang naandan, which is, this serves us well, and this serves us well, is council ang naandan. And banking on congregation affirmed, ang tanang officers elected by the congregation. Baga sila rin butang. Panikala ko itong emergency committee, building committee, and ang chair may ulit sa council. So far, the MSSB red. Di ba? Walang problema anak. Walang problema anak. By virtue of church autonomy, pwede na ba siya i-retain pastor? Although we respect na dapat makuha na din siya katong elders without us knowing in the CSB, and we thank with my husband, the pastor. He's my pastor also. Kung wala ka bantay, wala na ito pangalan din. Pero actually, i-promote yun din yung si Pastor Elmer from Deacon to Elmer. Kumbaga, di ba nakita sa church, kumbaga, spiritual na niya ang pagdubo. Pati man si Pastor Rocky, Deacon man na. Yes, and I thank God for that. Si Pastor Rocky also was Deacon. So, wala ka lang siya ma-acknowledge as if one siya na board, the band elders. Pero, kung ano pong na-realize, yung kung i-promote yun ay sa Ginoo, kaya nakita na sa church na, pwede na ka. Kaya siya man kung ang Deacon. Ang Deacon man siya for how many years ko na. So, kala lang, wala akong class card, pero kumbaga, we are into the direction also, and I believe we are Bible-led, and we are congregation of the book. Pwede ko na ako, reversion na ako, pwede ra ba ma-elevate ang council? Because the council, in due respect sa mga goy, they serve as well. Wala may tumulong. Wala may tumulong. So, okay naman kung kapag hinupa sa Bible, wala lang siya amen, hindi na ko overhaul, kaya naman pathways, wala naman. Pero na yung mga termino nga kuang yun, katong ingon mo kanina nga business term. Oo.
nga nalayo dito sa New Testament term. Oh, Like for example, katong giingon nato nga bird, imong body. Di ba? Yung nag-question ko kanina nga naman yung mga chairman, unsa yung tawag nga to, chairman, unsa may tawag na, committee lead na. Kay dili na chairman gyud, kay business chairman na. So murag mo lang na ipang kuang kung halimbawa kuan. Oo. Ang bisan kani ato karong ma-mission IMB na to. Wala na sa IMB chairman diri sa Pilipinas. Ang term nila kay Jess Jennings is team leader. Team leader. Si Jess Jennings ang IMB chairman sa Dipong Pilipinas. So, ang team leader siya karon. Ang tawag is team leader. Mas team friendly siya. Murag dili busing ang dating. Wala na yung dili. Bisa mo pag mag-asa si Jess Jennings, dili siya boss. Dili siya boss. He rather work with the hearts of his team. Plus karon ang trend is, di ba? We're more, di na tayo corporate looking, but we're good looking as team. Pero again, kada tanan, mitingan yun sa church kung maghimog mga pathways. Para nga, panigulo, upside. Okay. So, napay questions sa kanilang daw? Wala kang gahapon ba? May butag. Kasi hindi na ito kay nahimo kong 163 kung niya basta daga kayo public gapon kay tawag po ni Mayor. Oh, Kaya mga problema. Basta biyo agad. Ang ako lang po tangan karon do pinag-isgot kong butaw kining mga meeting although nahimo kong